Na-delayed na ang flight ng Lakers papuntang bakasyon na manalo sila sa Game 4 versus Denver Nuggets. So hindi na sila Taylor Swift ngayon. Tinodo na ni LeBron at ni Anthony Davis sa Game 4. 30 points, 4 rebounds at 3 steals para kay LeBron. 25 points, 23 rebounds naman para kay Anthony Davis. Si D'Angelo nagpa-reschedule din ng flight. Meron 21 points, 4 rebounds at 4 assists. Kaya naman pala ni D'Lo. Halos ganito rin naman siya nung Game 2. Ang pinagkaiba lang nung second half naka 5 points lang si D'Lo na merong 1 assist at 2 out of 6 sa field. Kaya yun nahabol ang Denver Nuggets. Sa Game 4 naman may mga big shot na ginawa sa second half itong si D'Angelo. Lamang din ang Lakers 72-52 sa points in the paint. Ang Denver Nuggets babad na babad yung 5 players nila or starting unit. Si Jamal Murray, 22 points. Si Jokic, 33 points, 14 rebounds at 14 assists. Si MPJ, Batang Quiapo, 27 points at 11 rebounds. Hindi nakalamang doon ang Nuggets pero ng third quarter kung saan nagkakatalo, nakuha ng Lakers yun. Sabihin natin hindi nagpabaya. Tulad nung Game 2, minsan lang din swertehin si D'Angelo, samantalahin na. Nainis din si LeBron kay Darvin Ham. Hindi naman bago yun. Hindi humingi kasi ng challenge sa isang play na out of bound, hindi naman natapik ni LeBron. Lamang pa noon ng Lakers ng 15 points, parang nag-relax na naman si Darvin Ham at naipit sa bulsa yung mga kamay. Kasi kung challenge yun ng LA, may chance na makuha nila yung possession at ma-retain nila yung timeout, another challenge pa. Parang pinapanood na lang si LeBron ng coaching staff at nung mga ka-teammate niya sa bench. Sa harap kasi nila nangyari yung play na yon na out of bound, hindi naman natapik, imposibleng hindi nakita yon ng isa sa mga assistant coach. Bigla lang ding in-inbound nyo ng Denver Nuggets para mawala yung chance na makapag-challenge ang Lakers. Medyo makupad din sa paghingi. Player effort na talaga yung Game 4. Yung mga players na ang ayaw magpatalo. Kitang-kita din sa mukha ni LeBron yung inis dun sa coaching staff nila. Yung assistant coaches din, hindi nag-call ng challenge. Libre naman yun, walang bayad. Pagka-inbound nun ng Nuggets, naka 2 points pa si Jamal Murray, na-cut yung lamang ng Lakers, 9 minutes pa yung natitira. Sa mga ganong senaryo, minsan nagkakatalo din eh. Nung Game 2 or Game 3, sinabi pa ni Darvin Ham sa interview, hindi niya alam kung paano pipigilan si Jokic. Parang pamilyar yung mga ganong kataga. Panalo yung Lakers para yung player, mababa na yung moral. Okay pa kasi sabihin ng player na hindi niya kayang pigilan si Jokic, pero yung coach na kailangan gumawa ng tactics para pigilan yung isang player sa isang series, masisira talaga yung moral kapag sinabi niyang hindi niya alam kung paano pipigilan. Ang Game 5 mangyayari sa April 30, home court ng Nuggets. Ito yung nirereklamo ni Nick Wright na unfair di umano sa Lakers yung altitude ng Denver. So kasalanan ba nila yun na doon sila naglalaro? Parang since 1975 pa doon naglalaro ang Denver. Ang chance naman makabalik ulit ng Lakers sa Game 5 kung ganon pa rin ang magiging game ni D'Lo at yung third quarter makukuha ulit nila. Dahil si D'Angelo ang sinisisi ng mga fans kapag nga natatalo yung Lakers kontra sa Nuggets. Pero may isa pang minamala sa kanila, si Rui Hachimura. Sa 4 na games, meron lang si Rui na 5 points at 3 rebounds per game, nasa below 40% siya sa field. So technically, 4 na players ang gumagawa sa Lakers at sa Nuggets. Kapag nawala si D'Angelo, hindi nakascore, 3 na lang para sa LA. Sa Denver, 4 pa. Kapag sumingit pa doon si KCP, magiging 5. Ang average ni Rui Hachimura, almost 14 points, 4 rebounds, 53% sa field at 42% sa 3-point area. 4 na sunod na games nang hindi siya nakaka-double digit. Ito yung una ngayong season. Sa Nuggets naman, nag-a-average si Jamal Murray ng 21 points per game sa series. Pero 38% sa field at below 30% sa 3-point area. 4 na sunod na games na lang din yun.